Kamusta kayong lahat? Welcome muli sa panibagong episode ng Bros of Decay. Ako si Leslie at ngayon dadalhin ko kayo sa buong paglalakbay. Ito ang isa sa pinakakamanghamanghang kastilyong na film ko sa channel na ito. Isa itong kastilyo mula ika-17 siglo na pagmamay-ari ng isang pamilya na nanirahan dito ng mahigit 300 taon. Pero sa kasamaang palad, 6 na taon na ang nakalipas, pumanaw ang ama ng pamilya, ang huling may-ari ng lugar na ito at tuluyang namatay ang mga ilaw dito. Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isang kumpletong paglilibot sa buong lugar na ito. Ipakikita ko sa inyo ang lahat ng mga piraso ng museo at mga artepaktong naiwan dito. At ang mga bagay na naiwan dito ay sa ngayon ang pinakamahalaga at pinakakasiya siyang makasaysayan na nakita ko sa channel na ito. At lalo na para sa okasyong ito, naisip ko, magbihis tayo na parang isa sa mga taong dating nanirahan sa ganitong lugar. Panahon ng Regency, panahon ni Napoleon Bonaparte. Ito ay kasuotan mula ika-18 siglo na suot ko ngayon. At ito ang kasuotang araw-araw na isinusuot ng mga taong dating nanirahan sa mga lugar na ito. Kaya hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang paligid ng napakagandang kastilyong ito. Tara! Libutin natin ang buhay ng mga taong dating nanirahan sa lugar na ito. Kung makapagsalita lang ang mga pader na ito, ano kayang kwento ang kanilang ibabahagi? Isang hindi inaasahang dami ng mga artepakto at 300 taon ng kasaysayan ng pamilya ang naipinid sa lugar na ito, 6 na taon na ang nakalipas at tuluyang nakalimutan. Tara, dadalhin namin kayo sa pinakamalinaw at pinabayaan na kastilyo sa mundo. Kaya ang unang silid na kukunan natin ng video ngayon ay ang silid trabaho, ang lungga ng mga tao. At gaya ng nakikita ninyo dito, narito ang mesa kung saan dati ginagawa ng lalaki ang lahat ng negosyo ng kastilyo. Ang huling may-ari ng lugar na ito ay, sa kanyang araw-araw na buhay, isang doktor at isang magsasaka. Hindi siya karaniwang magsasaka, kundi magsasaka ng alak. Marami siyang mga bukirin sa paligid ng kastilyo na ginagamit niya para gumawa ng alak at ibenta ito. Isa siyang napakayamang lalaki. Ang kanyang mga lolo, ang kanyang ama at ang kanyang lolo ay pawang mga politiko, mga mataas na opisyal na politiko, at sila pa nga ay naging bahagi ni Napoleon Bonaparte sa parlamento ng Paris.
Ang mga unang artipakto rito ay mula sa isang kolektor na lalaki. Kinolekta niya ang iba't ibang uri ng mga barya na nakikita ninyo. At pati na rin ang mga kahanga-hangang likhang sining. Makikita ninyo rito ang isang likhang sining na gawa sa kahoy ni Hesukristo at mga batong na iwan dito. Makikita natin dito ang napakaraming napakahalagang mga artipakto sa lugar na ito. Talagang nakakabaliw. Ang mga estatwang ito na maaaring libu-libong dolyar ang halaga ay naiwan dito. Ay, nabasag ko na agad ang isa. Pasensya na, may estatwang Aprikano tayo dito. At pagkatapos, sa likod ng mesa, mayroong maraming mga librong naiwan. At lahat ng ito ay mga aklat ng panitikan tungkol sa panahon ng Renaissance, panahon ni Napoleon, Palasyo, Paris. Palagay ko, lahat ito mula sa Versailles. Oo, lahat ng ito ay mga larawan ng kastilyo ng Versailles sa librong ito. Isa sa pinakamagagandang kastilyo sa buong mundo. Ibalik natin ito ng maayos at magpatuloy tayo. Gustong-gusto ko itong lampara na meron tayo dito. Sa tabi ng isang agila sa isang marmol na estatwa, gaya ng nakikita mo. At dati pa nga, mayroong ginamit na lampara ng langis sa ibaba. Nakatayo ito sa magandang side table dito sa ilalim na may marmol na ibabaw at mga ukit sa paligid nito. Wow! Lahat ng mga painting at larawan sa dingding. Ito ay mula noong 1961. Mahilig sila sa iba't ibang uri ng estilo ng sining. Meron tayo ditong estilong sining ng Hapon. Makikita mo ito sa sulat sa gilid. At ito naman ay parang abstract, medyo mas abstract na sining. Kailangan kong mag-ingat dahil napakaraming artipakto dito, abstract na sining. At ito naman ay mga normal na likhang sining lang. Wow! At dito naman sa drawer, napakaraming iba't ibang klase ng estatwa na naiwan at mukhang lahat ay mga likhang sining mula sa Aprika. Meron pa nga tayong ilang ngipin ng hyena o kung anumang hayop na naiwan dito. Ang gaganda ng mga piraso, mga kaibigan. Magaganda ang mga piraso. Gusto ko rin ang pagong dito. Talagang kamangha-mangha. At ito rin ay punong-puno ulit. At ito ay isang accounting desk na nandito sa harap natin. Ginamit ito ng mga tao para bilangin ang kanilang pera. At madalas mong makikita ang mga ganito sa mga napakamahal na lugar sa Pransya. Isang napakagandang oil lantern ang katabi nito. At ito ay talagang isinama sa mesa. Kung titingnan mong mabuti, makikita mong talagang ginawa ito para lang sa mesang ito. Pumunta ka sa ilalim dito, mas makikita mo ng maayos. Pati mga usa at tupa ay inukit sa mga gilid. Wow! Marami pang mga likhang sining doon sa paligid. Sa itaas ng pinto, mayroong isang napakalaking painting. At gayon din, ang mga taong minsang nanirahan dito ay napaka-relihiyoso rin. Makikita mo ang maraming relihiyosong artipakto. Ay paumanhin. Ito ay mga tala ng gastusin mula sa mga tao. 2,000,000 prangko, sabi dito. 2,000,000 prangko. Diyos ko, napakalaking halaga ng pera niyan. At sabi dito, Dr. Glaze. Dr. Glaze. Kaya maaaring siya ang dating may-ari ng lugar na ito. Dr. Glaze. Sa itaas, mas marami pang mga likhang sining. Gustong-gusto ko itong likhang sining na ito. Ito ay isang panangga sa apoy na inilalagay mo sa harap ng fireplace para kahit papaano ay maprotektahan ka mula sa init. Ginagamit din itong pantakip sa fireplace kapag hindi ginagamit. Ang ganda ng salamin na ito. Itagi-tatwad sa ito, di ba? Oo. Grabe, sobrang gusto ko talaga ito. Kailangan mo ring makita ang isang painting sa ibabaw ng salamin na talagang isinama doon.
Gustong-gusto ko ito, lalo na't para talaga ito sa pirasong ito. Kung lalapit ka ng kaunti, makikita mo ang isang babae na tinutulungan ang isang lalaki sa bukid. Malamang na nagmamahalan sila. May gintong patong sa gilid dito at marami pang ganitong mga artipakto sa ibabaw ng kalan. Dito, makikita mo ang fire screen na ginagamit. Nakatayo ito sa harap ng kalan. Kahanga-hangang kalan. At mayroon pang crest na nakalagay sa kalan. Wow! Marami pang painting at likhang sining sa pader. Tinitingnan ko ito, isang batang babae na may hawak na kutsara o parang ganoon sa kanyang kamay. Napakagandang ekspresyon. At pagkatapos ay papasok tayo sa isang sala. Isang napaka-espesyal na sala. Malamang ito ang panrelihiyosong sulok ng bahay. Makikita mo ang napakalaking alpombra na nagpapakita ng isang lumang tanawin. Malamang sa Sahara ito, siguro sa Ehipto o sa Israel. Dahil ito ay isang napakarelihiyosong alpombra na nakasabit dito sa likod. Oh, uupo muna ako sandali. Ang daming bagay dito. Sa paligid ng kwarto, may mga relihiyosong artipakto, mga spurs. Tulad ng nakikita mo, estatwa. Gusto ko ito. 3 mukha ang pinagsama dito. At noong araw, maaaring may busto na nakapatong dito, o mukha o kung anumang katulad nun. Dito sa kwartong ito, nanonood ng telebisyon ang tao. Nakikita ko siyang nakaupo dito, suot ang kanyang espesyal na kasuotan. Nagtatrabaho at pagkatapos ng trabaho ay nanonood ng telebisyon. Isang monghe sa Belgium, marami pa rin kaming mga monghe na gumagawa ng serbesa para sa amin. Tingnan mo ito dito. Sa pader, may batang lalaki na may hawak na krus kasama si Maria. Pagkatapos, may isa pa tayong huling salamin. Ay, hindi pala ito salamin. Pati mga painting sa sahig dahil wala na silang mapaglagyan. Ganoon kayaman ang mga tao. Hayaan ninyong ipasyal ko pa kayo sa loob ng kastilyo at ipakita ang iba pang mga kwarto na hindi pa natin nakikita. Wow! Para talagang naglalakad ka sa loob ng isang museo kapag pumasok ka sa kastilyong ito. Ang una kong napansin dito sa pasilyo ay itong napakagandang chandelier na nakasabit sa kisame. At dito sa pader, mayroon din tayong estatwa, isang estatwang inukit sa kahoy na ngayon ay unti-unti nang nasisira at inaagaw na ng mga anay. Makikita mo ang maliliit na butas doon kung titingnan mong mabuti. Nakakalungkot lang makita na nasisira ang ganitong klase ng likha. Kung lalapit ka rito, makikita mo ang buong pasilyo na puno ng mga painting sa pader. At iyan ang magdadala sa atin mamaya sa mga itaas na palapag at pati na rin sa mga basement ng kastilyong ito. Pero una, sa harap natin dito, may isa pa tayong silid. Wow! Napakaganda talaga ng lugar na ito. Ang unang bagay na napansin ko sa kwartong ito ay ang napakalaking estante ng mga libro na puno ng libo-libo pang mga libro na umaabot hanggang kisame. Sa likuran, narito ang mas engranding bahagi ng mesa. Tingnan mo ito sa mesa. May naiwan pang parang teleskopyo. Ang ganda ng pirasong ito. Mukhang hindi na ito gumagana at hindi ko rin alam gamitin, kaya hahayaan ko na lang. Tingnan mo lahat ng mga artipakto na ito. Isang maliit na kahon na may ukit na marmol sa ibabaw kung saan malamang doon mo ilalagay ang mga alahas mo sa loob. Lahat ng mga susi ng kastilyo ay naiwan dito. At itong maliit na aklat, parang iniwan lang ito ng mga tao o iniwan nila ang kamanghamanghang lugar na ito sa likod mo. Lumiko ka. Meron na naman tayong isa sa mga napakalaking kagamitan na yan, mga alpombra sa pader na muling nagpapakita ng isa sa mga tanawin ng Ehipto at Israel. Kahanga-hangang piraso ito, maganda rin ang kulay nito.
Gusto ko kung paano ito ginawa. Dito sa gilid na mesa, mayroon tayong estatwa. Tingnan mo ang orasan na ito. Kamangha-mangha talaga ang mukha nito. Mayroon itong dalawang pagpapakita, isa sa Romanong oras at isa sa karaniwang oras. Gaya ng nakikita mo, 1, 3, 5, 2. Ayan na. At dati may kandila dito. At sa tingin ko ang mukha ng orasan ay pinapailawan ng kandila. May kampana pa nga sa itaas at ang bahaging ito ay gumagalaw sa gilid para patunugin ang kampana. Isang krus, isang kwintas mula sa isang taong dating nakatira dito. Makikita mo ang sombrerong ito. Hindi ko ito aalisin sa pader. Pero malamang ginamit ito papuntang Afrika para mangaso. Meron tayo. Marami na tayong nakitang artipakto mula sa Afrika dito at maaaring doon ginamit ang sombrerong iyon. Ang daming iba't ibang bagay na pwedeng tingnan dito sa lugar na ito. Napansin ko itong kahon, malamang ginagamit din ito para mag-imbak ng ilang artipakto doon. Sige, makikita natin lahat ng diploma ng tao. Ang diploma ng doktorado, siguro diploma sa politika, lahat nakasabit dito sa pader. Diploma de doktor o medicine, diploma ng doktor sa medisina noong 1958, 1904, 1904. Maaaring galing ito sa kanyang ama. Ganun ba? Hindi, pareho sila ng pangalan. Sige, napakakaiba. Interesante. Mayroon tayong guhit ng isang tao at sa itaas niyon may nabubulok na painting sa pader. Hindi ko pa na ipapakita ang alinman sa mga upuan na nakikita natin sa lugar na ito. Pero itong isa ay talagang napakagandang upholstered na upuan. At dito, mayroon tayong salamin ng isang tao na naiwan. At sa ilalim nito, ang nakikita natin dito ay isang photo album. Pero sa kasamaang palad, ito ay ganap na walang laman. Isa pang napakalaking estante ng libro sa tabi nito. Meron pa tayong mas maraming diploma sa ibaba ng bachelor's degree. Oh, ito ay diploma para sa politika. Iyan din ay para kay Claire na minsang tumira rito. Wow, tingnan mo. May isa sa labas. Malamang hindi siya taga-Kastilyong ito. Kahanga-hangang mga pinta sa paligid ng silid, makikita mo ang isang lalaki doon sa itaas. Pero itong mga nandito, sila ang pinaka nakaka-intriga sa akin. 1900 o. 903, tama ako. At ito ay larawan ng mga ninuno ng lugar na ito, ang mga politiko na namuno sa Parlamento ng Paris, mga taong napaka-impluensyal. At ito si Ginoong Claire mismo, naninigarilyo ng tubo. Mabilis lang ang mga pangyayari. Kung nagtapos siya noong 1950 malamang, 80 taong gulang siya ng pumanaw. Kung ipagpapalagay na nakuha mo ang iyong doctorate, diploma sa edad na 27 o 28 taon, tapos dagdagan mo pa ng 70 taon, malamang ay halos 100 taong gulang na siya. Itong lalaking ito na parang baliw, hindi alam ang gamit nito. Hortalmology. Hindi ako doktor, kaya hindi kita matutulungan dyan. At dito, meron pa tayong mas maraming artipakto na nakaimbak. Oh, hindi ko napansin ito. Tingnan mo sa taas. May isang tao na tinaas ang kamay niya na parang pagbati noong ikalawang digmaang pandaigdig. Grabe yon. Oo nga, at dito rin may naiwan ding tangke na konektado doon. Sa tingin ko, sa isang paraan, napakaraming bagay. Sige, punta na tayo sa susunod na kwarto. Lahat.
At dito tayo papasok sa museo ng bahay na ito, ang malaking lugar ng exhibit. Tinitingnan ko lang, pero hindi ko alam kung ito ba ang harapang pinto, pero hindi ako sigurado dyan. Pero halika dito, mag-ingat ka, kasi lahat ng mga tiles sa sahig ay maluwag. Kapag nakatayo ka sa harap nito, nitong display cabinet, parang naglalakad ka sa loob ng museo. Siguradong napakahalaga ng artifact na ito na naiwan dito. Inukit ng kamay, relihiyoso, at may mga diamante pa sa ibabaw. Kung titingnan mong mabuti, sa ibabaw ng pirasong ito, meron tayong napakagandang chandelier na nakasabit at nandoon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa kwartong ito. Hindi ko talaga alam. Pero magsisimula ako sa side na ito at iikot ako hanggang sa kabila. Mahilig sila sa mga estatwang inukit ng kamay. Pero sa kasamaang palad, ito rin ay tuluyang kinain ng mga anay. May mga rosaryo itong nakapalibot sa kanya. Tingnan mo ang mga papel na ito sa pader. Parang libu-libong taon na ang tanda nila. Nakakabaliw makita. Lalo pa, sa bandang ito, nag-uuguho na sila. Ilang piraso ng kahoy sa bandang iyon. At sa itaas ng pinto, mayroon tayong larawan ng isang magandang tanawin sa Pransya na may kastilyo sa ibabaw. At nakalimutan kong ituro na may nakatambak din na ekstrang gulong sa sulok ng kwarto. Nandyan! Mukhang wala namang laman dito, kaya isasara ko na ito. Nilagay nila ang estatwa ng bata sa pader. Sinusubukan kong isara ang cabinet habang kinukunan mo yan ng video. Asa lang. Makikita dito ang paglalarawan ng isa pang kastilyo. Sa malas, hindi pa rin ito ang labas ng kastilyong ito. Sana ay nakita ko ang isang guhit o paglalarawan ng kastilyong ito. Isa pang tanawin sa itaas. At nandito ang isa sa mga paborito kong mesa sa isang kakaibang paraan na naiwan dito. Isa na namang mesa ng accounting ito. Tingnan natin ito ng mabuti. Ilang piraso nandito. Makikita mo ang unang petsa ay noong 2014. Ang huling petsa na nanirahan ang taong ito dito bago siya malungkot na pumanaw. Ilang mga larawan, malamang ay mula sa isang bakasyon. Medyo nahuhumaling ako sa desk na ito. Mga larawan lahat sa itaas niyan. Tapos, sa side na ito, meron tayong relihiyosong larawan sa pader ni Jesus Cristo na nakapako sa krus. Maluwag lahat ng mga tiles na ito, pero sa tingin ko may espesyal silang kahulugan at hindi lang sila nandito bilang palamuti. Malamang ay mahalaga talaga ang mga ito. Kung hindi, hindi nila ilalagay ng ganito sa kwartong ito. Diyos ko, tingnan mo ito. Ito ay isang portable na telepono noong unang panahon. Dala-dala mo itong mabigat na makina at ito na mismo ang telepono mo. Talaga. Ikinuwento ng tatay ko kung paano ito gumagana. Dito sa ibaba, meron pa kaming isa pa. Makikita mo na nandito sa gilid ang horn at ito ang magiging transmission device mo. Baka galing pa ito sa World War, sino ba ang nakakaalam? Isa pang kamangha-manghang estatwa at marami pang mga kahanga-hangang painting sa itaas nito. Tingnan natin sa loob ng mga pintuan. Maligayang pagdating sa napakagandang kainan. Wow! Isasara ko muna ang pintuang ito. At may sasabihin din ako sa iyo. Tingnan mo kung paano ito gumagana. Hindi na ito gumagana ngayon. Isang napakagandang asul at gintong harapan ng pinto. Gaya ng nakikita mo, napakaganda ng disenyo.
Pero hindi ko pa talaga tiningnan ng maayos ang paligid ng kwartong ito. Isa itong kamangha-manghang piraso. Wow! Isa ito sa pinakamagagandang kainan na literal na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi ka makakakita ng ganito kahit sa museo. Sobrang gusto ko talaga ito. Ipinapakita nito ang isang babaeng Victorian na nakaupo sa harap ng salamin habang nagme-makeup. Wow! Pati ang divider screen sa likod niya. Ang ganda ng painting na ito. Gustong-gusto ko ang ganitong painting. Ipinapakita nila ang pamumuhay noon ng mga dating nanirahan dito. Dito makikita natin ang isang liham mula kay Dr. Jean-Denis Glaise. Kaya ito ay isang liham mula mismo sa lalaki. Wow, may magagandang estatwa doon. Tingnan mo itong nakakaintrigang cabinet na meron tayo dito na may iba't ibang mga drawer sa loob. Wow, wala nang natira sa mga drawer na ito. Napakaganda ng piraso na ito. Gusto ko talaga kung paano ito dinisenyo. Tapos dito sa gilid, dati silang nagsasabit ng painting, pero wala na ito, tuluyan na itong nawala. Tapos, isang malaking busto ng mukha ng babae ang umalis. Dito, meron tayong napakaganda at kakaibang disenyo ng fireplace na may salamin sa ibabaw nito. Kaya nandito ang lugar ng upuan. Makikita mo itong upuang may buong upholstery na gawa sa iba't ibang klase ng hibla sa paligid nito. Kaya dito uupo ang tao tuwing gabi. Ipinapakita lang kung paano mamumuhay ang tao sa lugar na ito. Suot ang maganda at mamahaling damit niya, nakapatong ang mga paa niya sa footrest doon. Sa harap ng fireplace, malamang ay may apoy ito. Tuwang-tuwa lang siya, siguro umiinom ng tasa ng kape o kaya'y ibang alak o kung ano paman. Siguradong kamangha-manghang tanawin ang tumira sa ganitong lugar. Napakaganda ng disenyo ng fireplace. May mga mukha sa magkabilang gilid, inukit na mga mukha na gawa lahat sa tanso. May fire screen sa harap ng fireplace. May emblem na naman ang pamilya doon. Nandoon pa rin sa fireplace ang huling abo ng mga tao. Pagkatapos, naroon ang engrandeng harapan na may mga painting at salamin sa tabi, isa pang salamin sa itaas na maganda ang ukit at may 2 bata roon. Tingnan mo ito, ang estatwa, bata na tahimik. Ito ay isang bagay na talagang guguho na dito. Tinitingnan ko ito. Pero maaaring bahagi ito ng isang bagay na bumagsak sa paglipas ng mga taon mula nang iniwan ang lugar na ito. Grabe! Paano nagawang iwan ng isang tao ang napakaraming gamit nang walang paalam? Siguro bilyonaryo ang mga taong ito para magawa nila yon. Literal na bilyonaryo. May mga napakagandang upholstered na upuan dito sa gilid na may gold plating sa paligid nila. Makikita mo dito. Sa iba pa, may isang lalaking nangingisda. At pagkatapos, itong orasan sa dingding. Sasabihin ko na, ito na ang pinakamagandang nakita ko. Napakagandang mukha ng orasan na gawa sa purong ginto. Joseph. Sabi ni Gurta de Goral, nandyan ang pusin. At dito naman meron tayo. Isang painting na isinama rito. Yan ang dahilan kung bakit espesyal ito para sa akin. May mga upuan sa paligid ng kwarto. Pareho lang ng mga nakita natin kanina. At dito naman may board ng dama tayo. Dito naglalaro ng dama ang mga may-ari ng lugar. Isang larong hindi ko alam. Magaling talaga ako sa chess, pero ang dama ay hindi ko pa talaga nalaro. Marami pang kahangahangang upuang may upholstery. Magandang disenyo ng intriga sa mga ito. Tumingin ka rito. Wow, mabigat ito. Kahoy ang gamit, pero ang bigat talaga. Nandito ang pangalan ng artist. Nandyan si Jesus na nakahiga sa harap nito. Wow, at ito. Sa kasamaang palad, wasak na wasak ang display cabinet dahil sa isang tao. At baka may kinuha silang mga bagay dito.
Wow! Tingnan mo to. Parang mekanismo ito na ikakabit mo sa isang bagay. Parang clamp. Ang daming bagay. Gusto ko sanang buksan pero sarado. Baka kaya ito nasira. May suklay sa ilalim. Gusto ko ito. Tingnan ko nga ito. Tapos meron tayong divider screen dito sa gilid. Isa na naman ito sa pinakamaganda kong nakita. At bumabagay ito sa kwarto dahil sa mga gintong detalye na makikita mo doon. Bawat bahagi nito ay detalyadong dinisenyo. May sofa dito sa gilid kung saan pwedeng umupo at magpahinga ang mga tao sa gabi. Ang aking kasuotan, bagay dito. Wow! Pagpipinta ng kanayunan sa Pransya. Isa talaga itong napakalaking painting at ipinapakita nito ang dating pamumuhay ng mga magsasaka ng mga tao na nanirahan sa Pransya. Pagkatapos may sulok tayo rito. Napakagandang sulok na naman. Una sa lahat, itong set na ito kung saan may mga alak na nakadisplay ang mga may-ari para kapag may bisita silang dumating. Maaari nila itong ilagay sa mesa. Kailangan mong mag-ingat dito. Puro mamahalin ang mga ito. Pwede mo itong isara ng buo ng ganito. Yung mga gilid, pwede mong kunin ito ng ganito. At siguro pwede mo pa itong dalhin sa pangangaso o kung anuman. At kapag isinara mo ito, hindi na ito gagana. Tapos meron kang parang kahon na may alak sa loob. At tingnan mo sa harap, may mga bato pangang nakalagay doon. Sige, at meron din tayong ilang mga painting dito sa itaas. Para sa isang lalaking mukhang seryoso talaga. Pero makikita mo sa bintana ng bahay niya, may isang anghel na nakadisplay. Tingnan mo ang gintong korona sa ibabaw ng ulo niya. Ilang magagandang pinta. At nandito naman ang isa pa ng parehong babae na nakita natin kanina sa harap ng salamin. Pero ngayon ay nagbabasa siya ng libro. Muli, isa na namang mesa ng accounting. Mas malaki ito kaysa sa huli nating nakita. May naiwan ditong pulseras na ipagmamalaki ng isang babae na isuot. Maraming susi dito sa loob. Wow! At pagkatapos, katabi ng mesa ng accounting, meron tayong estatwa. Isang relihiyosong estatwa. Ang ganda nito, pero nagkakabiyak na siya gaya ng nakikita mo. Basta, dumadaan lang dyan. At sa gitna ng kwarto, ito ang pinaka-espesyal. Meron tayong mesa na may marmol sa ibabaw at mga upholstered na upuan sa paligid nito. At isang napakagandang chandelier sa ibabaw nito. Wow! Wala akong masabi. Literal na wala akong masabi tungkol dito. Kung paano ito tingnan, ang mga kulay doon, ang puti na humahalo sa dilaw at asul. Napakabanayad pero napakaganda. At iyan ang magdadala sa atin sa susunod na kwarto ng lugar. At ito na naman mga kaibigan, isa pang kainan. Wow! Pero ang unang napansin ko doon ay yung sulok. At diretso tayong lalakad papunta doon. Ipapakita ko muna sa iyo itong bahagi na to. Ito ay parang pahingahan para sa mga may-ari. May chaise longue sa gitna nito. Pero pwede lang akong humiga at magpahinga dito. Siguro magbasa ng magandang libro o kung anumang ganoon. Dito sa gitna ng kwarto, meron tayong fireplace. Pinag-uusapan natin ang fire screen. Pero para sa akin, ito na siguro ang pinakamagandang fire screen na makikita sa abandonadong lugar. Pwede mo itong tiklupin ng ganito. Hindi ko na itutuloy kasi mukhang sira na. Pero pwede mo itong tiklupin at ilagay sa gilid. At pagkatapos, meron kang napakagandang display na fire screen. Kaya meron tayong marble na fireplace. At may estatwa sa ibabaw nito
ng isang babae na may kasamang bata. Wow! May salamin sa itaas na may kastilyo, Pranses na kastilyo. Muli, sa paligid ng kwartong ito, maraming mga painting at larawan ang nakadisplay. Mga guhit, larawan, painting. Lahat ay nasa pader. Dito, meron tayong parang display. Estatwa at parang may mukha dito. Ang mukhang ito ay kapareho ng isa dito. Kaya siguro magkakomplemento sila. Gusto ko kung paano dinisenyo ito. Sige, ipakita mo sa paligid. Lahat sila ay mukhang mga guhit, sa totoo lang. Kapag tinitingnan ko ng mas malapitan, lahat ay mukhang mga guhit. At pagkatapos, meron tayong salamin sa itaas ng kama. Dito, sa itaas ng chaise longue, gaya ng tawag ko rito. Dito sa sulok naiwan ang mga tungkod. Napakanipis na mga ito, hindi talaga matibay. Tapos sa itaas, ipinakita mo yung napakagandang chandelier. At mula sa bintanang ito, dito tatayo ang mga tao at titingin sa hardin. Ang mga baging ay tumutubo na sa bintana sa paglipas ng mga taon. Sige. Tapos may isa pa tayong sulok dito sa kwarto. Isang maliit na display stand na may mga estatwa at mas marami pang mga painting. Mas marami pang mga larawan. At pagkatapos, papasok tayo sa isa pang kainan. At mukhang ito na yung pinakagranding kainan kung saan nagsasama-sama ang pamilya. Mayroon silang mga hintuan dito kung saan ang mga katulong ay nagsisilbi ng pagkain sa mga tao. Sobrang bigat nila. Ganoon kung paano ito gumagana sa isang kastilyo na tulad nito. Sa ibabaw ng mesa, mayroon tayong napakalaking chandelier na naiwan dito. Literal na napakaganda. May mga mukha pang ang inukit dito. Akala ko nung una na isa na namang bintana ito na pabalik sa unang kwarto, pero hindi pala. Salamin lang pala ito at hindi ko alam kung pwede ba itong buksan, pero bumubukas ito para ipakita lahat ng plato at tasa. Tingnan mo ang kape cups ng mga taong ito. Wow, mga Japanese na tasa ng kape. Isa pang estatwa na gawa sa marmol. At gusto ko talaga ang ganitong klase ng mga upuan. 3 magkakahiwalay na upuan na pinagsama sa isang bangko. At sa itaas nito, meron tayong napakalaking, magandang painting ng isang babae na mukhang malungkot. Isa pang mukha ng lalaki dito sa pader. Nakatayo dito. Lalagyan ng asin. Tingnan mo lang ito. At mukhang isa ito sa mga dating may-ari o nanirahan dito sa lugar na ito. Wow! Isang paglalarawan na naman ng isang babae. Baka babae ang nagdisenyo ng lugar na ito at inisip niyang lagyan ng mga babae sa kwarto para maging kakaiba ang pakiramdam. May isa pa tayong rebulto. Puti ang marmol, buong inukit. Isa pang guhit ng isang lalaki, Dihan Green. Sinasabi dito. Dito ilalagay ang kutsilyo at tinidor. Ang daming bagay na pwedeng tingnan. At meron pa tayong isang bahagi ng kwartong ito na may mas marami pang mga painting dito. Wow, tingnan mo sa taas ng pinto. Hindi pa natin yan nakita. Malaking plato na naman, buong inukit. Ang galing. Tingnan mo itong lalaking nakaupo dito na nag-iisip. Mukhang malalaglag na ito, kaya ibabalik ko muna ng kaunti. Pagkatapos, dito naman sa kabila, meron pa tayong isa pang display set
na may iba't ibang klase ng salamin na pwede nilang dalhin, siguro kapag mangangaso sila o para sa iba pang bagay. Sa itaas niyan, isa pang lupang sakahan ng Pransya. Sige. Naipakita ko na ba sa iyo ito? Mukhang hindi gumagana ang susi na ito. Nandito sa ibaba lahat ng plato para sa magarbong hapunan. Ibinibigay ng mga tao lahat ng porselana mula China, Ingles, China, Ingles. Sabi dito. Dito, Ingles na porselana, lahat ng tao. Dito. Papasok tayo sa pasilyo ng lugar. Hayaan mong buksan ko ang pinto para sa'yo. Mukhang may hagdanan tayo na pababa sa ibaba. Papunta sa isang lugar. Sa tingin ko sa basement, siguro sa wine cellar. Sa pader, ang una kong napansin ay ang lalaking ito. Mukha siyang isang palaboy, sa totoo lang. Pasensya na kung mali ako. Mas marami pang mga guhit sa pader. Tingnan mo ito. Mukha siyang isang napakahalagang politiko nung araw. Sa itaas dito ay inilalarawan. At pagkatapos ay isang santo sa ibaba na ganap na dinisenyo sa ginto. Tingnan natin ang kwartong ito. Oh, kusina lang pala ito. Napakakaraniwan. Pero kailangan din namang kumain ng mga tao. Tingnan mo dito, may mga litrato tayo. Ito ang mga taong maaaring nanirahan dito. Maaaring ito ang mga anak ni Glaire. Sige, gusto kong bumaba sa hagdang iyon. Mauna ka na kung gusto mo. Tara, baba tayo. Saan papunta ito? Saan ito patungo? Kahit dito sa basement, may mga painting akong nakikita. Diyos ko. Kahit sa basement, may mga kwarto sila sa paligid. Tingnan mo to kung saan tayo napunta. Parang isang lugar na upuan lang, pero nasa basement lang ng lugar na to. Wow! Yung asul na chandelier sa taas, mga upholstered na upuan sa paligid, at may inukit pang estatwa sa gilid. Grabe! Naghahanap talaga ako ng wine cellar, kasi sigurado akong meron yan dito sa bahay na to. Grabe, tingnan mo dito kung saan tayo papasok. Isa pang kitchen area. Wow! Makikita mo lahat ng plato na nakapalibot sa mga pader ng lugar na to. Magagandang porselana at mukhang Delft o French na porselana ito. Malalaking mangkok ng alak sa gilid kung saan nila dating iniimbak ang alak. Diyos ko, ipan mo lang ang kamera. Ipakita mo sa mga tao lahat ng plato na nasa pader dito. Wow! Tapos sa harap natin, dito, meron tayong kamangha-manghang kalan, Maurice. Sa totoo lang, hindi naman ito ganun katanda. Ito ay kalan na kahoy ang gamit at kailangang sindihan at paglulutuan mo. Sa tingin ko, ito ay medyo bagong bahagi ng bahay na inilagay nila. Hindi ko alam kung ano ang mga ito sa gilid. Akala ko noon ay mga kalan, pero hindi pala. Dito sa bandang ito, nandito ang oven na ginagamit sa pagluluto. Iba't ibang bagay dito, sige, may ilang kutsilyo. Iba't ibang mga bagay.
Tingnan natin kung ano ang naiwan dito sa kahanga-hangang lugar na ito. Sige, nakikita na natin agad ang mas marami pang mga painting dito sa gilid. At makikita mo rin ang amag na nabuo sa nakaraang 6 na taon. Na itong lugar na ito ay napabayaan at wala nang pumapasok dito. Magagandang pinta na naman sa mga pader ng kastilyong ito. At ito, sa palagay ko, ay mga imbaka ng bahay kung saan nilalagay ng mga tao ang iba't ibang mga artepakto. Ito ba ay ulo ng bison o parang ganun? Wala akong ideya. Meron din tayong gate na papunta sa hagdanan. Mukhang nakasarado talaga ito sa kasamaang palad. Dito naman, meron tayong isa pang storage area kung saan nag-imbak pa sila ng napakalaking painting sa bahaging ito. Ah, ito ba ang hinahanap ko? Lahat ng kastilyo may wine cellar. Pasensya na sa mga basong nadudurog sa ilalim ng paa ko. Dito makikita mo ang iba't ibang klase ng bote ng alak, champagne, at iba pang uri ng alak na naiwan dito. Halimbawa, itong bote dito ay mula pa noong 1973. May amag pa nga sa mga bote na nandito sa basement, 1971 pa. Lahat sila ay punong-puno pa rin ng laman. Malaki talaga ang wine cellar na ito. Wow! Marami pang mga guhit ng babae sa pader. At dito, malamang ay may estatwa dati, pero wala na ito ngayon. At isa pang pinta sa pader. Sige, tingnan natin. Mukhang nakakandado ito. Pagkatapos ng masusing pagtingin sa pintong ito, napag-alaman namin ni Herun kung paano ito gumagana. At hilahin mo lang ang maliit na lever dito, tapos pwede mo nang buksan ang pinto. Gagawin ko ito gamit ang sapatos ko. At pagkatapos ay narito na tayo sa bath area ng bahay. Sa tingin ko, ito ang harapang porch. Diyos ko, tingnan mo dito sa pader. Lahat ng mga sungay ng usana na iwan dito. Malamang mga tropeyo ito mula sa pangangaso ng lalaki noon. Wow! Talagang kamangha-mangha ang itsura nila. At makikita mo dito na tinatakpan ng lumot ang mga tile. Umuulan sa loob at wala na talagang may pakialam sa lugar na ito. Gaano kalungkot ang katotohanan yan. Nagkaroon pa nga kami ng parang maliit na bar dito sa dulo ng spa. Diyos ko. Dito sa lugar na to, tanaw mo ang hardin. At meron pa tayong naiwan na indoor swimming pool na ngayon ay sobrang luntian na. Talagang luntian na. May maliit pang estatwa doon sa dulo at may mga punong tumutubo na sa loob. Wow! Pati sa gym area dito sa bahagi ng bahay na ito. Talagang kamangha-manghang makita. Tingnan mo ito. Pwedeng mag-ehersisyo, manatiling fit. Ano itong huling bahagi? Wow! Ang sauna area na may shower at lahat ng naiwan dito. Grabe! Isang Finnish o Swedish na sauna ang naiwan mo dito? Dito, pwede tayong magsama-sama bilang pamilya pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho bilang doktor at bilang magsasaka ng alak.
Sige lahat, babalik tayo sa museo at pagkatapos ay diretso tayong maglalakad papunta sa hallway. Tingnan ninyo ito. At una tayong maglalakad pababa dahil uunahin muna nating tingnan ang lugar na iyon bago tayo umakyat doon. At ipapakita ko sa inyo ang mga kwarto kung saan natutulog dati ang mga taong ito. Dito, sa mga pader ng pasilyong ito, makikita ang maraming mga painting na nakakalat sa bawat pader. Mayroon akong pantalan sa isang lugar sa Pransya. Tingnan mo itong tinted na salamin na bintana na nakikita natin dito sa pasilyo. At ang unang napansin ko dito ay ang eskudo ng pamilya na ito. Parehong-pareho ito sa nakita natin sa fireplace. At mayroong kabalyero pa sa ibabaw nito. Dalawang anghel sa magkabilang gilid ng bintanang ito. Iyan ang magdadala sa ating lahat papunta sa basement. At ang unang napansin ko sa basement na ito ay ang malaking piano sa gilid nito. Ito ay talagang isang piano. Hindi ako sigurado ng 100%, pero mukhang nakalock ito. O ito nga ay isang piano, sigurado. May mga pedal sa ibaba, pero baka bumagsak ito sa labas. At saka mo lang ito mapapatugtog. Isang luntiang tanawin ang ipinapakita dito. Wow! At dito sa sulok ng kwarto, may dalawang upuang may tapis na nakalagay dyan. Gusto ko rin ang kakaibang disenyo ng hagdanan na umaakyat hanggang sa itaas ng kapsulang ito. Talagang napakaganda ng disenyo. At meron silang parang marmol na sandalan ng kamay sa simula ng hagdanan dito sa ibaba. Meron pang alpombra na tumatakip sa bawat baitang ng hagdanan. May isa pang kwarto dito sa basement at mukhang ito ang silid na pinagtatrabahuhan ng mga kasambahay. Nandito pa rin lahat ng kama, linen, tuwalya at lahat ng gamit. Pero pati ilang mga painting at larawan nandito rin sa gilid. Wow, ang gaganda ng kulay dyan. Ang washing machine at dryer at dito sa dulo meron tayong parang banyo. Kaya tara, akyat na tayo sa paikot na hagdang ito, papunta sa itaas na palapag at ipapakita ko sa inyo kung ano ang naiwan dito. Sa mga pader ng hagdang ito, makikita natin ang maraming painting na iniwan na nagpapakita ng mga relihiyosong nilalang noong unang panahon. Wow, tingnan mo ito. Parehong kulay na bintana ang makikita ulit doon sa itaas. Meron tayong isang napakahalagang, maaaring Romano, isang lalaki na naiwan dito na ipininta sa pader ng lugar na ito. Gusto kong ipakita sa iyo yung may kulay na bintana doon sa itaas. Parehong-pareho ito sa nasa ibaba, may parehong letrang R doon, at pati na rin ang aso na may mga palamuti. Wow! At pagkatapos, aakyat tayo sa itaas na palapag kung saan makikita natin ang chandelier na nakasabit dito sa pasilyo. Ang talagang nagpapalungkot sa akin ay makita na may amag sa mga pader. Malamang ay kakainin ng amag ang mga painting na nasa ibaba doon. Dito sa pader, may naiwan tayong masaganang tanawin. Isang talon, kamangha-manghang makita. At dito naman sa panig na ito, mayroon tayong pasilyo na sa magkabilang gilid, sa bawat pader ay mayroong 2 dosenang mga painting. Talagang kamangha-manghang tanawin kapag nakatayo ka rito. Pero una, pumunta muna tayo sa unang kwarto ng lugar na ito at iyon ay nasa kanan natin. Wow, kamangha-manghang piraso ito. Hayaan mong isara ko muna ang pinto sa likod ko. Ipapakita ko sa iyo ang kwarto na ito. Diyos ko. At ang unang mapapansin mo pagpasok mo sa kwarto na ito ay daan-daan
at daan-daang barya ang naiwan dito sa mesa. Ang ganda. Ito ang mesa at sa tingin ko, ito rin ang kwarto ng isang bata. Napakaliit ng kama at siguradong kwarto ito ng isang bata. Tingnan mo ang mesa dito na may mga halaman sa ibabaw, gawa ito ng buo sa kahoy. Mayroong waiver sa ibabaw nito. Wow, talagang nabubulok na. Isang kahon kung saan malamang ay may mga alahas na dating laman nito noon. Sa mga pader ng lugar, makikita natin ang maraming mga painting, guhit at larawan ng dating pamumuhay na nakasabit dito. Gustong-gusto ko talaga itong sleigh bed na nasa gitna ng kwarto. At gaya ng nakikita mo, siguro hindi mo masyadong makita pero medyo nakataas ito mula sa sahig. Wow! Yung nightstand na katabi nito. Ipinapakita ulit ang Hinduistic. Nakita natin ang Japanese art, Hinduistic art, African art, iba-ibang estilo. Chandelier na nakasabit dito sa gitna ng kwarto. Napakagandang piraso. At pagkatapos, ang kama ay nakaayos pa rin mula noong natutulog pa dito ang bata. Sa mga dingding ng kwarto na ito, makikita mo ang maraming mga painting na nakasabit. Tingnan natin dito. Sa tingin ko, ito ang banyo. Wow, anong galing ng pagkakagawa. Mayroon tayong banyo na may bathtub sa gitna nito. Ginawa lahat ito para sa batang dating natutulog dito. Tulad ng nakikita mo, maliit ang bathtub. Nagkakabitak-bitak ang mga pader at kisame. Siguradong malaking halaga ang kakailanganin kung gusto mong subukang ayusin ang lugar na ito. Ang palikuran ay nasa gilid at dito naman sa kanto na ito may naiwan tayong gintong orasan. Wow! Wala na rin ang bide. Ang magandang gintong salamin sa itaas nito. Nakalimutan ko ring ituro sa kwartong ito, itong napakagandang upuang may upholstery na nandito sa sulok, nakaupo at naghihintay. Magagandang pulang palamuti na may bulaklak. Wow! At tingnan natin sa aparador kung may naiwan pang mga damit. Wala, pero maraming mga artipakto at iba't ibang uri ng sining ang naiwan dito. Aasahan mong makikita mo ang ganito sa isang museo, pero hindi sa isang abandonadong bahay. Sige, lumabas tayo ng kwarto at bumalik sa pasilyo at pumunta naman tayo ngayon sa kwarto na ito dito. At mukhang ito ang isa sa mga unang malalaking kwarto. Naku, ito ay nauuwi pala sa isang lugar na parang pamparelax. Sa totoo lang. Isang napakagandang chandelier na naman. Sa gitna ng kwartong ito, meron tayong parang slate bed na disenyo ng lounging chair o sofa dito sa kanto. May mga asul na kutsyon. Mukhang madalas lumalabas ang asul dito sa bahay na ito. Mahilig sila sa mga banayad na kulay sa buong lugar na ito. At sa tingin ko, ito ay kwarto ng isang babae. Dahil sa asul at dahil sa lahat ng mga guhit ng mga babae na may magagandang kasuotan, meron tayong painting ng isang babaeng nagpipinta. At pagkatapos sa itaas, nandoon ang napakagandang ilaw na may mga rosas na disenyo. Wow! Mas marami pa. Ng mga guhit na ito ng mga babae na nagpapos sa iba't ibang posisyon. Sa itaas ng pinto, isang babae ang nakatingin sa malayo, hubad at nakahiga sa isang kumot. At pagkatapos, meron tayong cabinet dito sa gitna ng kwarto na nagsisimula ng mabulok ng tuluyan sa bahaging ito. Tulad ng nakikita mo, tingnan natin kung bukas ang pintong ito. Oo, bukas nga.
At dito naman, makikita natin ang unang mga damit ng mga taong dating nakatira rito. Itong jacket, ang mga kurbata ng tao. Wow! At sa gilid ng kwarto, makikita mo ang parang isang vanity, pero mas mukha itong maliit na mesa na pwedeng pag-aralan. Pero sa harap mo, meron kang napakagandang salamin. Kaya sa tingin ko, oo, ginagamit nga ito bilang vanity. Siguradong sigurado, unti-unti na itong gumuho. May ilang mga booklet dito. Oh, parang libro ito. Hindi pala ito libro, may laman pala ito. Sige, sa tingin ko ganito mo ito ilalagay sa isang bookshelf. Ay, pasensya na, mali pala ako. Pwede mo itong buksan at kunin ang libro, pero ayaw na nitong lumabas. Makikita mo, pabalat lang ito ng libro. At doon sa itaas, meron tayong salamin na may kakaibang disenyo. Talagang kamangha-mangha. Ang mga gilid nito, napakaganda rin. Isa pa sa mga cabinet na yan. At meron tayong isang kwarto sa bandang ito. May guhit na naman sa pader. At ito ang banyo sa bahaging ito ng bahay. Bawat kwarto, syempre, may sarili nitong banyo sa isang kastilyo na ganito. Wow, napakalaking lababo sa dulo nito. Pinupuno na ito ng mga langaw. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, tinitingnan ko ang pwesto ko sa bahay na ito, sa tingin ko. Sa ibabaw ng salamin, meron tayong kakaibang disenyo na bumabalik na naman. Kahit yung maliit na bote ng limoncello na hindi pa nabubuksan, nandito rin. Tapos, meron ulit bathtub, lahat ng sabon, panghilod, at iba pa, nandiyan pa rin. At ang mga gilid nito ay gawa lahat sa marmol. Wow, tara na tayo doon ngayon. Dahil sa tingin ko, sa dulo ng kwartong ito ay naroon ang silid tulugan. Una, may ilan pa akong mga bagay dito sa mesa na natitira. At pati na rin isang display cabinet. Ang ganda tingnan. Tara, punta tayo sa kwartong ito. Grabe, agad kong nakita na meron ding isa sa mga napakagandang chandelier dito sa kwartong ito. Tulad ng sinabi ko sa iyo, yung mga banayad na asul na disenyo at kulay ay makikita sa buong bahay, sa buong kastilyo. At meron din tayong built-in na kama sa loob ng pader. Nakakabilib, nandyan pa rin kahit ang daming taon na ang lumipas. Ise-center ko ang frame. Makikita mo ang magkabilang gilid nito. May built-in na aparador iyon na pwede kang pumasok sa loob. At tapos sa itaas ng kama, may larawan ni Hesukristo na nakapako sa krus. Tingnan mo ang mukha niya doon. Diyos ko, ito sana ang magiging kwarto ng Tiya. Isang anghel dito sa gilid. Sa magkabilang gilid. Tara, maglakad tayo dito. At makikita mo agad na may nagtangkang buksan ang safe na nasa kwartong ito. Malamang may mga mahahalagang bagay pa rin sa loob ng mga iyon. Napakamahal, mga gamit siguro. Kahit makita mo pa kung ano ang naiwan dito sa bahay na ito. Mayroon kaming fireplace na may telebisyon sa harap nito. Napakakapal at mabigat na telebisyon. Ang fireplace sa likod nito ay gawa ng buo sa marmol. Gusto ko ang salamin na nasa ibabaw nito. Ipinapakita nito ang isang babae sa bukirin, isang tupa na lumalapit para batiin siya, at isang aso na nasa tabi niya. At heto na naman si Claire, bumabalik sa kwartong ito, Ginoong Claire, ang doktor ng pamilya. Kung bubuksan mo ang lahat ng mga bintanang ito, makikita mo ang buong lupain at matatanaw mo ang malalayong bukirin at mga taniman ng ubas sa likod ng bahay.
Meron din silang maliit na upuang pampahinga sa kwartong ito. Gusto ko itong upuang may tapiserya na nandito sa gilid. Isang estatwang nakasabit sa pader at mukhang gawa na naman ito sa Afrika. Tapos, sa sulok ng kwarto, meron din tayong drawer dito. May disenyo itong parang alon o waveform. Nandyan pa rin lahat ng mga mouse at iba pang gamit. Napakagandang piraso, pero sa ibabaw nito, muli, isang napakalaking painting. Meron pa tayong walk-in dresser dito kung saan lahat ng sapatos at dati dito natutulog si Claire. Makikita mo lahat ng maayos niyang sapatos na naiwan dito sa kwarto, pati lahat ng damit niya mula noong araw na siya ay pumanaw. Hintayin ko si Jeroen na tawagin ako. Nag-video lang ako kanina. Seryoso ka ba? Tinawag lang ako ni Jeroen at pumasok ako dito sa kwarto. Lihim na pintuan ba ito? Hindi. Grabe, ang tindi. Ha? Paano mo nagawa to? Gumagawa lang ako ng larawan. At tingnan mo, malapit na. May dalawang eroplano dito, isa naman dito. Pwede mo lang itong hilahin. Wala kang ibang kailangan o lihim na libro. Sige, pwede ba akong pumasok dyan? Wow! Isang lihim na kwarto sa loob ng bookshelf. Ano yon? Isang safe ito. May safe dito sa likod. Diyos ko, para itong relihiyosong silid na may naiwan pang artifact. Dito. Kahit isang Louis Vuitton. Maleta. Mahal ito. Oo, malamang na medyo mahal yan. May ilang kumot doon. Diyos ko, may lihim na pintuang papunta rito. Sige, tingnan ko kung anong mga bagay ang nandito. Meron tayong kahoy na estatwa dito. Malamang lahat ng bagay sa kwartong ito ay siguradong napakamahal. Meron tayong ilang mga artipakto doon sa ibaba. At dito naman sa lamesang ito, meron tayo. Mukhang ito ay isang uri ng teleskopyo na ginagamit nila noong araw. Mga plato, palayok at mukhang mga arkeolohikal na natuklasan ang mga ito sa totoo lang. Kutsilyo. Diyos ko! May safe pa tayo sa kwartong ito. Ano to? Ano ang laman yan? Wala naman talagang laman yan, sa tingin ko. Hindi. May ilang estatwa sa ibabaw niyan, mga lumang papeles dito sa likod. At ito ay isang napaka-interesanting mekanismo ng kandado at makikita mo na kailangan mo ng 2 susi para mabuksan ito. Sa palagay ko may maliit pang safe sa loob. Oo, malamang may mga mahahalagang bagay sa loob. Wow, hindi ko talaga ito inaasahan. Isang lihim na kwarto sa loob ng kastilyong ito. May naiwan pang chandelier dito. Martin, gusto mo bang buksan ang safe na yan? Gusto kong makita kung ano ang nasa loob, kung ano ang laman nito. Sa tingin ko, kasing sabik mo rin ako. Astig sigurong makita ang loob nito. Walang susi, wow. At tiyak na mga artipakto ito mula sa sinaunang panahon, mga natuklasan sa arkeolohiya. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ang isang lugar na ganito ay basta na lang iniwan. Isang nakakabaliw na tanawin ito, mga kaibigan. Ipapakita ko na sa inyo ang nakakaintrigang pasilyong nandito. At sa palagay ko, isa ito sa pinakakamangha-manghang pasilyo na nakita ko.
Saan ka pa makakakita ng ganito karaming mga painting na nakasabit sa pasilyo? 8 na akong taon na nag-e-explore. At ito na ang pinakamagandang na-discover ko sa lahat. Mga guhit sa lahat ng pader. Ginawa dito sa kastilyo. Hindi ko alam kung saan titingin dahil sobrang daming tao at bagay na makikita. Dapat nandito ka kasama ko at maranasan mo rin ito kasama ko. Pero sinusubukan kong gawin ang lahat para maisama ka sa pag-explore na ito at maramdaman mong parang nandito ka rin sa kastilyong ito. Dito, makikita natin ang isang kabalyero na may hawak na espada sa kanyang kaliwang braso at naghihintay ng labanan. At ito ay nasa ibabaw ng napakaganda talagang side table dito sa pasilyo na may salamin sa likod nito. Pagkatapos, meron tayong 2 upholstered na upuan sa gilid nito. Lahat ng mga bagay doon. Isang mukha na may mga bulaklak. Wow! Talagang kamangha-mangha. Dito, makikita natin ang isang nayon sa Pransya. O maaari rin itong maging Venetia sa Italia. Isang pagpipinta ng isang pagpipinta na ginagawa. Hindi ka panipaniwala. Iyan ang hagdang magdadala sa atin mamaya paakyat sa itaas, papunta sa atik. Pero una, pasukin muna natin ang kwartong ito at makikita muna agad ang isang sofa na tuluyang natumba sa kwartong ito. Marami pa ring magagandang bagay na pwedeng pagmasdan. Una sa lahat, napakagandang chandelier dito sa kwartong ito. At pagkatapos, may painting sa isang stand. Baka hindi pa ito tapos nun at mukhang baliktad ito dito. Wow! Dito makikita natin ulit si Claire na bumabalik, naglalaro ng football. At pagkatapos, isa sa mga unang sasakyan. Malamang na ang mga taong nakatira dito ay kayang bumili ng isa sa mga ito at magpapalibot-libot sa bayan gamit ang sarili nilang sasakyan. Noong simula ng dekada 1000, siyam na raang isang napakahalagang lalaki ang nagpinta dito sa larawang ito. At meron din tayong mga florera na talagang hinahangaan ko, mga porselanang florera. Wow, ang gaganda nila tingnan. Bumabalik na ang mga likhang sining sa lahat ng dako. Mukhang saradong-sarado ito. Hindi ko na ito bubuksan. Pero tingnan mo ang device na nakikita ko dito sa ibaba. Ito yung mga stamped na plato na pwede mong bilhin noon. At dito nakalagay ang mga nota ng musika sa mga stamped na plato na ito. At iikot ito. At itong mga device dito sa gilid, sila ang tutugtog ng musika at lilikha ng isang symphony. Symphonion. Anong kahanga-hangang kahon ang tinitingnan natin? Pwede mo itong isara. Sige, kakaumpisa ko lang. Sa hindi ko alam na dahilan, ayokong patugtugin ito. Diyos ko, tumugtog ito ng musika. Sobrang kamangha-mangha yun. At meron tayong kabayo dito sa gilid kung saan pwedeng sakyan ng mga bata sa loob ng bahay. Wow! Dito makikita mo ang isa sa mga may-ari na nagmamaneho ng Ferrari noong araw. At si Claire mismo na nakatingin sa malayo. At itong kwartong kinatatayuan natin ngayon ay dating isang lounging area sa itaas. Ang daming lugar na upuan sa buong bahay. Meron ka na namang napakalaking salamin na may 2 magagandang florera sa ilalim. Ito rin yung mga nakita natin kanina, malamang gawa talaga sa kamay. Tapos yung fireplace sa ilalim na may 2 leon sa magkabilang gilid nito. Ang galing!
Hanggang ngayon nagugulat pa rin ako na tumugtog para sa akin yung music box. Diyos ko. Sige, balik tayo sa hallway. Tingnan natin ang isa pang kwarto dito sa lugar na to. Nakikita ko na may dalawa pa tayong kwarto sa magkabilang gilid natin. Punta muna tayo dito sa isa. Tingnan ulit natin. Kamanghamanghang chandelier sa ibabaw ng kama dito. Mayroon tayong asul na kama sa ilalim nito. Kamanghamanghang asul. Anong nakikita ko? Berdeng kama. Ang tagal ko nang nagfi-film, mga kaibigan. Nandyan pa rin ang unan. At kung ipapahid mo ang kamay mo dito, makikita mo ang pattern na lumalabas dyan. Sa taas ng kama ulit, may napakalaking painting. Tapos, meron tayong mga nightstand. May mga estatwa doon. Isang babae na tumutugtog ng isang instrumento. Oh, tingnan mo yung amag na bumabalot sa pader at kinakain yung painting na yon. Itong hubad na babae na nandito sa pader natin. Nakakabaliw lang makita. May isa pa tayong accounting desk sa gilid. Sige. Tingnan mo kung paano nito natatakpan lahat dito. Chandelier. At meron pa tayong isa pang drawer dito sa sulok ng kwarto. Buksan natin ito. Mabagal ang pagbukas nito. Wala ulit laman. Talagang walang laman. Bar na may ilang mga painting, isa pang babae na nakangiti sa atin. Isang asul na upuan na buong nabalutan ng tela. Lahat ng amag na bumabalot sa mga painting sa bahaging ito. At pagkatapos ay papasok na naman tayo sa isa pang banyo. Pero muli, may sarili itong bathtub at may inidoro sa tabi nito. Hindi talaga ako magsasawa sa lugar na ito. Literal na hindi. At tingnan mo dito. Ito ang parehong kastilyo na nakita natin nung bumaba tayo sa hagdan. Kaya posible rin na pag-aari ito ng pamilya noon. Wow! O baka hindi. Pag-aari pa rin ng pamilya. Buksan na natin ang huling kwarto. Kitang-kita ako agad. Kamangha-mangha talaga. May aparador ka pa dito sa kwarto na ito. Tingnan mo yan. Hindi ba nakakabaliw yan? Mga sulat kamay na tala mula noong 1888. Siguro hindi talaga mula noong 1888, pero mga sulat kamay na tala ito na iniwan dito. May ilan pang collection dito sa ibabaw. Tapos meron silang upuang may upholstery sa likod ng mesa dito. Talagang dinisenyo ito ng detalyado. At tinitingnan natin itong kamanghamanghang chandelier sa kwarto sa ibabaw ng kama. Napakagandang chandelier. At ang mismong kwarto, isang slate na kama na nanatiling maayos kahit ilang taon nang pinabayaan. Gusto ko ang itsura ng mga kama na ito. Karaniwan sila noon. Nakikita ko lang silang bumabalik sa Pransya, hindi sa ibang bansa. Napakakaraniwan talaga nila sa bansang Pransya. Maaaring nakita ko sila sa ilang lugar sa ibang bansa, pero hindi gaano. Dito, meron tayong isa pang upholstered na upuan sa sulok. Marami talaga ang mga ito sa paligid ng bahay. Sa itaas ng kama ay isa pang napakalaking painting. Isang drawer na may napakarami pang mga artipakto. Pero ang unang nakakuha ng aking pansin ay isang tuyong ibon dito sa gilid nito. Ay, mukhang nakakatakot yon. Talagang mukhang nakakatakot yon. Mga estatwa na naman ang nakakalat dito. Sa tingin mo ba nahanap na nila ito sa kung anong paraan? Diyos ko.
Tapos may salamin ulit sa ibabaw nito na gawa lahat sa tanso. At pagkatapos, papasok tayo sa huling kwarto at banyo ng lugar na ito. At dito may chandelier na nakasabit sa gitna ng banyo. Wow! May lababo dito kung saan pwede kang maghugas ng sarili mo sa gabi, magsipilyo ng ngipin, at gawin lahat ng kailangan mo. Ang galing. Mukhang may vanity rin dito sa gilid. Isang huling tingin sa kwarto na ito bago ko ipakita sa iyo ang attic. May isa pa tayong huling kwarto na kailangang tingnan dito sa itaas. Nakalimutan ko lang. Pasok tayo dito. At meron pa tayong isa pang kamangha-manghang kwarto na dapat makita. Pumasok kayo. Sige, hindi ko alam kung para saan ginamit ang kwartong ito. May mga bagong painting tayo. Matandang lalaking seryoso ang itsura. Malamang isang politiko. At sa ilalim nito, meron kang coffee table na may mga ibon. Magaganda ang mga kulay. Wow! Sa ilalim, meron kang isang pheasant kasama ang kanyang anak, mga anak niya. Dito rin sa kwartong ito, meron tayo. Isang bulwagan, puno. Na may jacket na gawa sa balat ng hayop. Bones ang tawag namin dito. Wow! Kamangha-mangha. Marble ang ibabaw nito. Gusto ko ring sabihin ang tungkol sa jacket na ito. Sa panahon ngayon, hindi ito. Tinatanggap na gumawa ng jacket mula sa balahibong ito. Noon, ito ang isinusuot ng mga tao, lalo na ng mayayaman. Isa pang upuan dito sa sulok, nakaukit doon ang The Knight. Gusto ko itong maliit na lababo na meron tayo dito sa gilid. Sa kasamaang palad, hindi na umaagos ang tubig. Pero tingnan mo ang disenyo sa paligid nito. Pati na rin ang ukit sa mismong lababo, sa mismong gripo. Mukhang may inukit na dragon doon. Kamangha-mangha. Sa tingin mo, banyo pa rin to ngayon? Oo, banyo pa rin yan. Tingnan natin ang banyo. Kahit sa banyo, may mga nakasabit na painting. Sige, may isa pa tayong bagay dito. At ito ang magandang estatwa na may mga hayop na inukit dito. May ahas sa itaas at mga kuwago sa paligid. At gusto ko rin ang mga kulay nito, nakakabighani sila. Dito sa itaas, wow, pinakamagaling talaga. Magandang pagpipinta ng isang batang babae, batang dalaga, na may hawak na mga bulaklak. Ang mga kulay ay napakaganda at napakapino. Kaya kong titigan ito ng habang buhay. Tara, maglakad naman tayo paakyat. Kaya sumunod kayong lahat sa akin dahil pupuntahan natin ang huling palapag ng bahay na ito, ang attic. Tutulungan ulit ako ni Octane at aakyat ulit kami sa hagdang ito papunta sa pinakataas na palapag. At sa mga pader, makikita nyo ulit ang mas marami pang mga guhit na bumabalik sa buong paligid. Marahil ay may 1,000 mga painting na nakakalat sa buong bahay na ito. At malayo-layo na rin ang narating natin pataas ng kastilyo. At mukhang papasok na tayo sa mga huling silid ng lugar na ito. Sa kasamaang palad, pero ipapakita pa rin namin ito ng talagang detalyado. Ang una nating napansin ay mukhang maayos ang buong kastilyo, pero itong palapag lang na ito ang medyo magulo. Sige, muntik na rin akong mahulog. Kung kaya mo, sumunod ka sa akin. Ipapakita ko ang huling mga bahagi ng lugar na ito. Kaya, una sa lahat, dumating tayo. Sira na talaga ang bubong dito, kaya kahit umulan sa labas, pumapasok ang tubig sa loob. Nakakalungkot makita.
May natitira pa kaming maliit na lugar para maupuan dito. May ilang upholstered na upuan sa gitna ng kwarto. At dito sa tabi nito, meron pa kaming isa pang vanity/drawer. Kung ano man ang naiwan dito, mukhang nakakandado ito. Hindi na ito mabubuksan. Ilalagay ko ito dito. May babae tayo dito na may agila sa kanyang kamay. Pareho silang nakatingin sa malayo sa parehong direksyon. May ilang barya pa rito. Francs, kalahating franc. Sige. Napakaliit na pintuan na nagdadala sa atin papunta sa isa sa mga tore ng kastilyo. Ito naman, wala siyang bilog na tore, kundi parisukat ang mga tore niya. At ito ang isa sa mga tore kung saan malamang isa sa mga bata ang natulog. Makikita mo rito ang kama na maayos pa. Doon naman sa pader, isa pang kamanghamanghang painting. Bubuksan ko ang isang bintana dito. Malakas talaga ang ulan sa labas. Makikita mo na pwedeng sumilip ang bata sa gilid ng bundok sa likod. Ayusin natin ulit ito ng maayos. Ayokong masira pa lalo ang kastilyo kaysa sa nasira na nito. Mukhang nakakandado ito, pero inuubos na rin siya. Ng mga anay, kung titingnan mo ng mabuti dito, makikita mo ito. Yumuko ka ng kaunti. Diyos ko, hindi naman ganun ka-interesante dyan. Ngayon, meron na tayong hallway sa itaas. Ayos ka lang pare, nakita kitang nahuhuli sa likod ko. Meron tayong hallway sa itaas dito, na papunta sa ilang mga kwarto, na natitira pa dito sa taas. Palagay ko, dati rin itong mga kwarto pero ginawang storage room na para sa mga artwork. Kita nyo naman, ang daming painting na iniwan lang dito at nakakalat sa paligid. Nakakalungkot talaga tingnan. Pero sa bandang ito, makikita natin ang ilan sa mga gamit ni Ginoong Glaire. Ginamit niya bilang doktor. Pati ang kanyang pipa na ginagamit niya sa paninigarilyo ay nandito pa rin. Nakita namin siya sa ibaba na may pipa sa bibig at may hawak na larawan at maaaring ito ang pipang iyon. Mayroong kumpletong toolkit na ginagamit niya sa pagtatrabaho sa mga pasyente. Gusto ko ang paglalarawang ito. Nasa Pransya, Le Cornoma, Cornonduroy. Sa tingin ko, ipinapakita nito ang isang parlamento na may mga taong nakaupo o parang stock exchange o katulad nito. Wow! Oh, nakakabighani lang talaga ang silid na ito kapag tinitingnan. Ang unang makikita natin sa silid na ito ay ang mesa na ito na napapalibutan ng mga libro. At meron tayong globo dito na pwedeng paikutin sa kahit anong direksyon, gaya ng nakikita ninyo. Kahanga-hangang piraso. Isang set. Bubuksan ito para ipakita ang pang-ahit at ilang iba't ibang mga artipakto. Nagtataka ako kung para saan ang mga itaas na palapag. Sa tingin ko, nag-aaral tayo at may nakitang maletang pwedeng gamitin sa paglalakbay. Napakayaman ng mga taong ito. At malamang nanilibot na nila ang buong mundo. May naiwan pa ngang holster ng baril dito. Wow! Sige. Marami pang bagay sa parteng ito ng kwarto. Hindi naman masyadong interesante. Larawan na tuluyan ng nasira. Isang mapa ng Mediterranean. Wow! Ang bahay ay tuluyang nasisira sa paglipas ng mga taon. Narito ang ilang mas bagong magasin na naiwan. Carrera Latwingo Arras. Ito ay mula pa noong Oktubre 2008.
Noon, may mga tao pang nakatira sa lugar na ito. May naiwan pa nga kaming mga floppy disk dito. Pagbalik sa pasilyo sa itaas, narito ang isa pang upuang may upholstery. Tulad ng nakikita mo, kapareho ng disenyo ang mga ito sa mas maliliit na nasa ibaba pero mas malaki ang version dito. Siguro dalawang pinagsama sa isa sa kung saan. Paglalarawan ng panahon ng Victorian, panahon ni Napoleon, mga taong nakaupo sa parke at nag-e-enjoy. May naiwan pa ba tayong ilang storage room na may mga damit sa loob? Wala nang masyadong ibang makikita. Sige. Gusto kong makarating dito. Isa pa ang natitira. Pumasok ka sa loob. Diyos ko, ang sama nito. Oo, bukas lang ang bintana. Grabe. Halika. Ayos ka lang ba? Akyat tayo sa itaas. Papasok tayo sa tore. Ngayon na. Nakikita mo kung gaano kaluma ang lugar na to mula sa kwartong ito. Mayroon pa rin, Diyos ko. Ito ang daan papunta sa tuktok ng kastilyo. Sige, masyado akong lantad kung aakyat ako doon kaya hindi ko nagagawin. Ang lakas ng ulan. Isara na natin ulit yan. Wow! Mga kaibigan, ang ganda ng kastilyong nilibot natin. Kahit kailan, hindi ko naisip sa aking mga panaginip na makakapag-explore at makakakuha ako ng video sa isang lugar na ganito. At oo, nagawa natin ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang napakagandang paglilibot sa kastilyong ito kasama ang maginoong binatang nakaayos at sana ay nagbigay ito sa inyo ng mahusay na paglilibot dito. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like, mag-subscribe at mag-comment ng opinyon ninyo sa inabandonang lugar na ito at kung bibilhin ninyo ito. May link din sa description para sa Patreon. Maaari silang tumulong suportahan ang channel at matulungan kaming makapag-explore ng mas marami pang kamanghamanghang lugar sa mundo. Tatapusin ko na ang pag-explore na ito at magkita tayo ulit sa susunod na linggo para sa bagong pakikipagsapalaran. Paalam, mahal na mahal ko kayo.